Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado sa kasunod ng Miyerkules ng Apo. At sa ating ebanghelyo narinig natin ang napakagandang tagpo kung saan si Levi habang nandyan sa kanyang paningilan ng buwis, ang kanyang ikinabubuhay, ang dahilan din ng kanyang pagkakasala. Siya'y tinawag ni Jesus. Magandang pagnilayan itong pangyayaring ito sapagkat dito malinaw na ipinapakita sa atin ang pagtawag ay ibinibigay sa mga makasalanan. Sabi nga ni Jesus, "Naparito ako para tawagin at anyayahan ang mga makasalanan upang sila'y magsisi." Naparito ako para sa mga taong inaamin sa kanilang sarili na sila'y may sakit at nangangailangan ng kagalingan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon kung saan mas matindi ang mga pagbasa, pagninilay at pag-anyaya sa atin upang gumawa ng pananalangin, pagsasakripisyo, pagkakawang gawa upang maturuan ang ating mga sarili na tunay na bumalik sa Diyos. Sa iba't ibang pagkakataon, alam natin kung papaanong tayo'y napapalayo sa Diyos. Tayo ay umiiwas at tumatalikod sa Diyos, lalo na kapag alam natin tayo'y nakagawa ng kasalanan. Di ba ganyan ang nangyari kay Adan? Doon sa paraiso, matapos gumawa ng kasalanan, siya'y nagtago sa Diyos. Kinakailangan pang siya'y tawagin ng Diyos, "Adan, Adan, nasaan ka?" Ganyan ang Diyos. Bagamat nagkakasala ang tao, patuloy niyang tinatawag at inaanyayahan ang tao na bumalik sa Kanya. Kaya nga itong kwentong ito kay Levi ay isang malinaw na kwento kung saan ang makasalanan ay may lugar sa Diyos. At espesyal ang lugar ng makasalanan sa Diyos. Lalo na kung siya ay buong kababaang loob na lalapit, magsisisi at magbabago ng buhay. Kaya patuloy tayong manalangin upang katulad ni Levi, tayo rin sa ating kasamaan, sa ating kasalanan, ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng biyaya na lumapit sa Kanya ng buong kababaang loob, aminin na tayo ay nagkasala at hingin ang tulong ng Diyos para sa tunay na pagbabago. Amen.